Isang mapagpalang araw naman po mga kapatid at muli tayo mag-aaral ng salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos natin pag-aaralan na ating pong kukunin sa unang sulat ni San Juan, Kabanata 2, talata 17. Sabi po dito, mawawala ang sanlibutan at ang lahat ng mga bagay na pinagnanasaan ng mga tao. Ngunit ang mga sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. Mga kapatid, mga magulang, mga kaibigan, ito po ang salita ng Diyos. Ang papuri, ang pagsamba ay para lamang sa Kanya. Dito mga kapatid, sinulat ni Juan na ang lahat ng bagay sa mundong ito ay temporaryo lamang. No? Walang bagay sa mundong ito na mananatili. Ang lahat, sabi nga, langit at lupa, mapaparam. Ang mananatili lang is yung salita ng Diyos at walang iba, ang ating Panginoong Hesukristo. No? At dito mga kapatid, lahat ng kinahumalingan, lahat ng pinagnanasaan natin, lilipas lang yan eh. Di ba? Yung mga bagay na gusto mo, minsan pagdating ng time na natanggap mo na, darating ang time kahit anong gusto mo ng bagay na yan, darating din yung time na magsasawa ka rin eh. Kahit yung paborito mong pagkain, kung yan ang lagi mong kinakain, magsasawa ka rin. Di ba? Kahit anong ganda ng sapatos mo, ng damit mo, maluluma rin yan eh. No? Darating din ang time, talagang mapupunit yan, masisira yan. Darating yung time, hindi mo rin siya magagamit. Kaya yung iba, dahil ayaw nilang masira, dinidisplay na lang nila. Di ba? So, mayroon pa naman doon sa mga sapatos, di ba? Kapag hindi mo ginagamit, mas lalo nga siya masisira eh, di ba? Mas rurupok eh, di ba? Di ba? May mga bagay na kahit anong ingat mo diyan, mababasag at mababasag talaga. Di ba? Lahat ng pinagnanasaan ng tao sa mundong ito, mawawala eh. May mga tao minsan na inalay nila yung buhay nila sa kanilang kasikatan. Dagin ng tanyag, parang doon na umikot yung buhay nila. Kaya minsan, kapag medyo nalaos, hindi na masyadong popular, kadalasan napapariwara na yung buhay, di ba? Yung iba, nalululong na sa masamang bisyo, no? Kasi sila na overwhelmed no sa kasikatan at biglang nawala, di ba? Minsan may mga tao na umiikot yung buhay nila sa isang tao, di ba? Kasi binigay nila yung buong pag-ibig nila sa taong yun. Kaya nga sabi, too much love can kill you, di ba? Yung sobrang pag-ibig, pwede mo ikamatay yan. No? Ikaw yung mamatay o baka ikaw yung makapatay. Makagawa ng hindi maganda, na masama sa taong mahal mo o kaya doon sa mga taong nakapaligid doon sa taong mahal mo. Dahil sa sobra mong selos, di ba? Nakakagawa ka ngayon ng hindi maganda. Minsan sa trabaho mo, di ba? Mataas yung posisyon mo. Pero konting pagkakamali mo lang, natanggal ka. Parang gumuho na. Yung anak mo na ang taas ng pangarap mo sa anak mo, bagang nagkaanak, di ba? So parang nasira yung plano mo. Parang sabi mo, ito na yung katapusan, ito yung the end. Ang tinuturo kasi ng Diyos dito sa atin, saan ba natin dapat ilagak? Ano ba yung dapat nasain natin? Ano ba yung dapat masunod sa atin? Yung sarili natin, yung kagustuhan natin, yung plano natin? Ano ba yung mga bagay na inaakala nating napakahalaga? Diba? Tanda natin yung mga bagay na pinahahalagaan natin, sabi nga, yun ang mawawala minsan eh. Yung nag-iingat ka sa buhay mo, ikaw yung mawawalan. Pero sabi ng Diyos, yung mag-alay ng buhay para sa Kanya, siya ang magkakamit noon. Kaya nga tayo bilang mga mananampalataya, naglilingkod sa Panginoon, ito yung talagang pinaka-goal natin. Bakit tayo nabubuhay, bakit tayo naglilingkod sa Panginoon. Ang gusto nating masunod, hindi yung kalooban natin, kundi yung kalooban ng Diyos. Di ba? Yung mga bagay sa mundong ito,
Mag-iiba talaga eh kasi dati iba rin yung ano, yung focus ko dati na wala sa Panginoon, 'di ba? Gusto ko magkaganito, ganun, ganun, no? Parang ang dami mong gustong makamit sa buhay mo, 'di ba? Sa mundong ito. Pero kapag kay Lord ko, makikita mo parang ano lang yan eh, palamuti lang eh, 'di ba? Yung mga bagay na gusto mo, darating din ang time, magsasawa ka rin eh. Di ba? Sabi ko, kahit yung pinaka-paborito mong pagkain, pag yan palaging kinakain mo. Di ba? Kahit yung paborito mong damit yan, maluluma rin yan eh. Di ba? Ang tao kasi hindi mawawalan ng ano yan eh, kakontentuhan sa buhay eh. Kasi ang totoo magbibigay ng kakontentuhan lang sa buhay, walang iba, ang Diyos. Di ba? Kaya nga sabi, walang kasiyahan ang sinuman kapag ang Diyos ay wala sa kanyang buhay. Kaya makikita natin na tayo na naglilingkod sa Panginoon, yun ang pinaka-ano natin eh, pinaka-main goal sa buhay natin. Maganap, masunod natin yung kalooban ng Diyos. Kasi yung pagsunod sa kalooban ng Diyos, sabi doon, ito ang magdadala sa atin sa buhay na walang hanggan. Diba? Mabubuhay magpakailanman. Diba? Parang pizza yan eh. Sabi nga, the Word of God is the will of God, and the will of God is the Word of God. Yung buong pizza, yan yung plano ng Diyos. Di ba? Yung buong pizza. Pero yung bawat slices, yun ang kanyang kalooban. Kailangan nating buuhin yung mga pieces ng pizza na yun. Pag nabuo yun, doon lang magaganap yung plano ng Diyos sa buhay natin. Kaya napakalaga yung pagsunod sa kalooban ng Diyos. 'Di ba? Yung pagpapasubmit, pagpapasakop sa authority ng Diyos. Kasi kung hindi tayo marunong mag-submit ng sarili natin, mahihirapan tayong sumunod. 'Di ba? Parang ano 'yan sa mundo, 'di ba? Eh kung tingin mo, kung yung boss mo sa tingin mo mas matalino ka, mas magaling ka, kaso boss mo 'yan eh. 'Di ba? Kung kailangan mo munang magpa-submit, magpailalim sa authority niya. Diba? Kailangan mo ibaba muna yung sarili mo. Pag nag-submit ka kasi, ibinababa mo yung sarili mo. Kahit sa tingin mo mas matalino ka, mas magaling ka dyan sa boss mo. Kailangan ibaba mo yung sarili mo. Kailangan mo i-submit ang sarili mo. Kasi bakit? Kapag hindi mo ibinaba yung sarili mo, mahihirapan tayong sumunod. At kapag hindi tayo sumunod, hindi yun makakabuti sa atin. No? Hindi yun makakabuti sa boss mo, kundi hindi yun makakabuti sa iyo. Kasi anytime pwede kang tanggalin eh, di ba? Pag hindi ka sumunod sa boss mo, yeah, walang hindi magandang mangyayari sa kanya eh. Di ba? Kasi boss mo yan eh. Di ba? Sino yung hindi magiging maganda yung magiging sitwasyon niya? Siyempre, tayo. Ganon din sa Diyos. Di ba? So, parang pizza yan, ito yung plano ng Diyos at yung bawat slices, yun ang kanyang kalooban. Kaya nga napakalaga na tayo patuloy na nakikinig sa salita ng Panginoon, hindi lang sa pakikinig at sa mga sitwasyon na nangyayari sa buhay natin, may message na pinapaabot ang Diyos dyan sa bawat isa sa atin. Kung magiging bukas lang yung ating isipan, na hingin sa Panginoon, Lord, ipaalam mo sa akin, Lord, sa mga sitwasyon na nangyayari sa buhay ko, ano ba yung kalooban mo, Lord, ano ba yung gusto mong gawin ko, Panginoon, pangunahan niyo po ako. Kailangan yung total surrender talaga sa Panginoon yun. Yung talagang pag-submit, kasi kapag hindi natin isinabmit yung sarili natin sa Panginoon, mahihirapan tayong sumunod. Di ba? At yung kagandahan doon, kapag sinunod natin yung kalooban ng Diyos, may pangako ang Panginoon eh. Saan Diyos na makakasama natin? Diba? Sabi nga, hindi pa nakita, hindi pa narinig ng mga tenga, di ba? O sumagi pa sa isipan ng tao ang mga mabubuting bagay na inilaan ng Diyos sa lahat ng nagmamahal sa Kanya, no? Sa lahat na naglilingkod sa Kanya, sa lahat ng sumusunod sa Kanyang kalooban. Di ba? Hindi pa sumagi sa isip ng sinuman. Di ba? Kung yung iniisip mo na yun na yung pinakamaganda, sa tingin mo yung nakita mo na yun na yung pinaka-the best. Di ba? Sa pandinig mo, yun na yung pinakamagandang narinig mo sa buhay mo. Sabi doon, meron pa mas maganda. At hindi mo pa naririnig yun.
hindi mo pa nakikita at hindi pa sumasagi sa isip natin. Diba? Doon pa lang, mano ka na. Ano kaya yun? Diba? Parang may excite ka talaga eh. No? Parang yun talaga yung ano eh. Yung dapat ang pakanaisin natin eh. Yung inilalaan ng Diyos para sa isa sa atin. Diba? Kaya ano yun eh. Siya ang Diyos ng mabuti, kaya naniniwala ko, ano yun eh. Ano, hindi mo kayang isipin. No, kaya wag na nating iisip. Di ba? Pero ang alam natin, ikagagalak natin yun. No? Ikatutuwa natin. Hindi lang talagang galak ka. Talagang ano eh, parang gusto mo lang ano eh, kung sa ano pa, parang yung kaluluwa mo parang gusto nang lumabas sa katawan mo eh, no? Isa sobrang kagalakan. So, yun lang eh. Simple lang naman mga kapatid. No? Huwag nating masyadong paglaanan yung mga bagay sa mundong ito. Mas lalo natin pakanaisin yung pagsunod sa kalooban ng Panginoon. Diba? Kahit sa ano naman yan eh. Hindi lang naman sa pag nasa prayer meeting ka, pag nagsisimba ka, kahit naman sa trabaho eh. Yeah? Kahit nasaan ka mang lugar eh. Dinadala ka ng Diyos sa lugar na yan kasi may plano ang Diyos, may purpose ang Diyos. No? Bakit sa trabaho mo? May purpose dyan ang Panginoon. Diba? Katulad sa trabaho ko. Pag may may namamatay, minsan pinababasbasan sa akin yung ano, yung kwarto, no? Lalo na kapag medyo hindi tumatagal yung ano, yung residente doon, no? Kaya minsan pinagpipray, di ba? So lahat kasi may ano eh. Palagi kasi may purpose ang Diyos eh, di ba? Ang mahalaga lang doon, saan man tayo dali ng Panginoon, ano man yung trabaho ibigay sa atin, saan man tayo dali ng Lord, yung pinaka hahangarin natin is masunod yung kalooban niya. No? Maganap yung kalooban ng Diyos. Lord, ba't ako naririto? Alam ko, Lord, may mabuti kang plano. O ano may sitwasyon na pinagdaraanan natin, problema man yan, di ba? Pagsubok man yan, karamdaman man yan, alamin natin, no? Ang isik natin yung kalooban ng Diyos. Lord, kung inallowed man ito, Panginoon, ipaunawa niyo po sa akin, at nawa kapag ito'y aking naunawaan, bigyan niyo po ako ng kalakasan, ng karunungan, lakas, na akin namang magawa, no? Ang iyong mabuting plano at nakaayon sa iyong kalooban. Kasi yung, sabi ko nga, magaganap lang yung plano ng Diyos sa buhay natin kung patuloy tayong susunod sa kalooban ng Diyos. So yun naman mga kapatid, at nawa ang Diyos patuloy magpala sa bawat isa sa atin. God bless po sa ating lahat.